Ano po ang mga dapat putulin sa ating mga buhay? Lahat ng nililin sa ating puso. Gusto ko na po magbigay ng mga specific, yung ating pong nakaugalian na yung mga pagsisinungaling. Yung ating mapangusga. Yung ating kawalan ng pagpapatawa. Yung ating pagiging hindi mapagmahal sa ating kapwa, sa ating kapatid. Yung ating pagiging mapagmataas. Lahat ng yan, kapatid, lahat ng yan ay nagiging sagabal sa ating pamumulat sa ating pananampalataya. At kapag hinayaan po natin yan na lumago ng lumago, yumabong ng yumabong, bibili at bibili ang ating mga buhay. Katulad ng isang program, napakarami ng sagabal sa kanyang pamumulat. Hindi na makapasok ang araw. Magbumunga din siya, pero hindi siya makahumunga ng sagana. Ganun din tayo mga kapatid. Kapag lumago ng lumago ang mga karumihan sa ating puso, kapag lumami ng lumami ang sagabal sa ating pamumulat, hindi na makapasok ang liwanag ng Panginoon dito sa ating mga puso. At hindi tayo makapagpulong na maraming puso. Baka kayo magtanong sa inyo na ano ba yung mga bunga? Mga bunga na maaari natin ibunga. Magbibigay na ako ng ilan lang ito. Mas maganda kung makita yan. Ito yung sinabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. The fruit of the Holy Spirit. Sige nga ating baka na yan. Sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Baka yan. Okay. Ito yung ano. Subalit ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. The fruit of the Holy Spirit. Kung ang banal na Espiritu ay makapasok sa ating mga buhay, ang bunga niya ay makikita sa ating mga buhay. Ang bunga ng banal na Espiritu, yun yung bunga na dapat makita sa buhay natin. Ano? Kung tayo ang lumunga sa ating pananampalataya, dapat meron tayong pag-ibig. Meron tayong kagalakan na kahit tumalaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, ay hindi natin ito pinipintin o hindi natin tabuhay kasi meron tayong Panginoon na tutulong sa atin. Kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Now, kung sakali man kapatid na meron tayo niyan na masasabi niya, ang tanong ko, ilan ba? Ilan ba sa bunga ng banal na Espiritu meron tayo sa ating mga buhay? Yan bang nakikita niyo ba dyan na nasapit ko na parang siya yan, lahat ba namin sa ating buhay yan? O wala pa? Now, kung sakali na meron man, na ilan dyan, ano mo ang dapat natin gawin? Patuloy at patuloy tayo magpanili sa salita ng Panginoon upang ang lahat ng yan ay mangyari sa ating buhay na maging mamunga tayo. Ako po, personally, ito po yung pray ko kay Lord. At sana ito rin yung maging panalangin nyo na ngayong year 2025, dapat malinis ng Panginoon ang ating mga. Kasi ito yung, ito yung goal ko ngayon eh. Ito yung hiling ko kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko na alam ko sa aking sarili na may mga bagay pa. Napakarami pa mga bagay na dapat alisin sa akin. Napakarami pa mga bagay na dapat linisin sa akin na nagiging dahilan kung bakit
yung pamumuna ko bilang mananampalataya. And I pray sa bawat isa. Sana niya yung hindi natin kay Lord. Ano? Kasi sinabi ng Panginoon na ako ng bukas. Ano? Inaalis niya, inilinis niya yung mga sanaging na bumunga para tayo yung mamunga na sagana. At hayaan mo na mga kapatid na magpalinis tayo sa Panginoon. Linisin tayo ng Panginoon, magpalinis din tayo sa Kanya upang tayo ay mamunga ng sagana. Sana gawin po natin ito. Ngayon, bagong taon, sana gawin natin ito. Ano? Nahayaan natin ang salita ng Panginoon ang luminis sa ating buhay. Naalisin ng Panginoon ang lahat ng karumihan na narito sa ating mga puso. At sana handa tayo magpalinis. Handa tayo magpalinis sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon na tayo ay mamunga ng sagana at handa siya magbigay ng bunga para sa ating pananampalataya. So yun po yung number 1. Number 2,